Ang napakatinding laban ni Arthur Lewin sa pinakaunang retainer dahil mala 1,000,000 bultahe lang naman ang pinakawalan ng ating bida mga lods, at idagdag mo pa ang mala Godspeed na bilis ni Arthur Lewin, ngunit nahirapan pa rin ang ating bida. Kahit ang Dawn's Ballad na gawa mismo ng Ashura ay hindi kinaya, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods, at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan parang naninilipit sa sakit ng ating bida nang bumaon sa liig niya ang mga daliri ng babaeng bigla na lamang lumitaw sa itaas, kaya habang hinahawakan ng ating bida ang kamay kaagad niyang ginamit ang Ice Attribute upang ito ay patigasin hanggang sa naputol ni Arthur ang kamay kaya nakatakas ang ating bida. Na makikitang ang babae ay nakabaon pa sa puno ang kalahating katawan nito, kaya dali-dali siyang bumaba para sundan si Arthur at napasabing medyo masarap rin palang kumagat ang batang to. Nakababa na si Arthur mula sa puno habang ang kamay ng babae tuluyan ng nakapag-regenerate at unti-unti na ring nawawala ang pagka-freeze ng kanyang kamay, at sinabi pa nitong magiging stricto na daw siya sa training ng batang ito. At habang ibinaon niya ang kanyang kamay sa puno ng kahoy, napatanong siya kung ano ang pangalan ng ating bida. Tugon ni Arthur na sinabi kasi ng kanyang ina na hindi siya makikipag-usap sa mga stranger, especially sa mga stranger kagaya ng kaharap niya ngayon. Bumalik na sa orihinal ang kamay ng babae at bagong-bago na ito at umaapaw pa ang aura, na sinabi pa nitong huwag kang mag-alala, magkakasama rin naman tayo sa lalong madaling panahon, ngunit sa ngayon may trabaho pa kasi akong dapat tapusin. Habang umaapaw ang napakakapal na hamog sa paligid, napatanong siya kay Arthur kung bakit daw ito nag-volunteer na maging isang slave sa napakagandang babae. Tugon ni Arthur na pasensya ka na, napakadilulo mo ata. Biglang ipinalabas ng babae ang mga naglalakihang ugat ng puno mula sa lupa na kinukontrol niya sa pamamagitan ng kanyang kamay, at napasabing babaliin daw niya ngayon ang pagiging hindi masunuri ng kanyang slave since nasisiyahan naman kasi siya kapag ito ay kanyang gagawin. Na makikitang munti ka nang matamaan si Arthur at sumabog pa ito sa likod matapos tumama ang atake ng babae. Parang bulang kumikinang sa liwanag ang nasa kamay ng babae habang kinukontrol ang mga ugat para atakihin si Arthur, at napasabing nakakita daw siya ngayon ng isang taong special na hindi matatawaran ng kakayahan. Ginamit ni Arthur ang Earth Attribute upang magsagawa ng long range attack towards sa babae, ngunit sinalo lang naman ito at nilamon na malaputik na barrier, kaya napaisip ang ating bida kung isa bang retainer ang babaeng ito o isang site. Kung kaya't heto na nga mga lods, in-all out na ng ating bida ang kanyang kapangyarihan, na makikitang umapaw lang naman ang napakatinding mana sa kanyang katawan habang ginagamit ang Realm Heart, at umuusok ang nagyayelo nitong kamay, at napaisip na walang rason para hindi siya magpipigil sa sitwasyong ito, dahil ito ang rason kung bakit siya nagtraining ng ilang taon sa lupain ng mga Ashura. Parang mga ahas lang namang sumugod ang mga ugat na kinukontrol ng babae, subalit bilang nawala si Arthur at ang nakikita lang ay mga slashes na sobrang bilis na parang hindi nakikita ng mga mata sa sobrang bilis ng ating bida. At sobrang talino talaga ni Arthur sa pakikipaglaban mga lods, dahil ginamit niya ang Ice Magic pang freeze sa mga ugat, at kaagad naman niya itong winawasak gamit ang Dawn's Ballad na tinatawag pa niyang teknik na ito na Absolute Zero, na makikitang lahat ng mga galamay ng kalaban ay hindi na gumagalaw sa sobrang tigas at konting-konti na lang ay maaabot niya na ang kalaban. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang nagpalabas ng toxic gas ang babae, kaya napasyet na lamang ang ating bida at tumalsik pa galing sa kamay niya ang Dawn's Ballad. Kumalat sa atmosphere ang napaka-poisonous toxic gas na kapangyarihan ng babae na parang hamog sa sobrang kapal, at sinabi pa nitong kailangan mo pang pagbutihin para maabot ako, my dear. Habang umuubo at pinagpapawisan, naisip ni Arthur na halos hindi na daw siya makahinga sa tindi ng toxic gas, at ang runes ni Sylvia sa katawan niya ay unti-unti nang kinakain at paubos ang kanyang mana. Hinawakan ni Arthur ang kanyang leg at gamit ang sariling hangin na nanggaling mismo sa kapangyarihan niya, nilinis lang naman ang ating bida ang toxic gas na pumasok sa kanyang katawan, hanggang sa napalitan niya ito ng sariwang hangin sa pamamagitan lang naman ng pag-produce ng sariling hangin gamit ang mana.
Wika ni Arthur habang pinupulot ang kanyang espada na sa laban daw na ito na buhay niyang nakataya. Tumutugon ang kanyang mana sa sarili niyang kagustuhan at umaalab ang liwanag ng kanyang lakas habang hinuhugot niya ang kanyang kapangyarihan mula sa katawan. At heto na nga mga lods, balik na sa kontrol ng ating bida at sabay nga niyang ginamit ngayon ang tatlong elemento para maprotektahan ng sarili na makikitang habang umiikot ang hangin sa paligid ni Arthur, mayroon ding tubig na lumulutang sa kanyang gilid habang sumisiklab ang kuryente sa kanyang espada. Kaya gamit ang napakalinaw na mata na kayang makita ang lahat dahil sa Realm Heart ay kaagad niyang namatyagan kung saan nakaposisyon ng kalaban at mabilis nga niyang ginamit ang Static Void upang patigilin ng oras at parang ang isang matang dumaan sa harap mismo ng kalaban sa sobrang bilis na makikitang parang naka-Godspeed lang naman si Arthur Lewin mga lods. Subalit gulat na gulat lang naman ang ating bida sa kanyang nakita, to the point na nang dilat talaga ang kanyang mga mata dahil kahit ang Dawn's Ballad na mismong gawa ng isang Ashura ay hindi rin kinaya ang toxic na kapangyarihan ng kalaban na parang kinakain lang ang tibay ng Dawn's Ballad dahil nag-crack lang naman ang dulo nito matapos ang ginawang atake ni Arthur. Biglang napalingon ang ating bida sa likod dahil nagsisigawan na pala ang kalaban habang hawak-hawak niya ang kanyang mukha na napasabing ano daw ang nangyari sa maskara niya. Nasaan na ang maskara niya habang nginig ng nginig ang kanyang katawan. Ngunit makikita natin dito mga lods na nagawang mabasag pala ni Arthur ang mukha ng babae at parang tinatago lang niya ang kanyang tunay na mukha as if na siya ay mayroong napakabatang mukha ng isang babae. Nginig na nginig ang babae habang pinipigang na wasak na maskara at napasabing kailangan ko ang maskara ko at biglang sumigaw ng sobrang lakas habang mas lalo itong nagpakawala ng toxic na hangin kaya napaisip ang ating bida kung maitatagos lang niya ang Dawn's Ballad sa katawan nito magagawa niya itong mapatigas inside out upang ito'y manghina. Kaya gamit ang nagiyelong espada at bilis na malakidlat ay nagawang maibaon ni Arthur ang Dawn's Ballad sa katawan ng kalaban subalit na pamura na lamang siya matapos bumaon ng espada dahil para bang toxic na likido ang dugo nito na may sariling buhay na kaagad pumulupot sa Dawn's Ballad at sinipsip ang mana nito kaya hindi nakapag-penetrate ang freezing power ni Arthur. Biglang nagsalita habang nanginginig ang katawan ng kalaban na napawikang kawawa ka namang bata ka. Ngayon na nakita mo na ang mukha ko, hindi na kita pwedeng gawing tuta dahil tatapusin na kita. Na makikitang ang pangit pala ng mukha ng babae mga lods at ito pala ang tunay niyang anyo. Nangungulubot na yung mukha niya. Biglang nagpalabas ng toxic gas ang kalaban na nanggaling mismo sa hininga niya at parang nga itong mga galamay na usok na may kamay sa dulo habang naalala naman ni Arthur ang sinabi sa kanya ni Mir na ang movement technique na nilikha niya ay hindi niya na dapat pang gamitin dahil ito ay sobrang napakamapanganib. Subalit no choice ang ating bida. Sobrang lapit na sa mukha niya para mahawakan siya ng kapangyarihan ng kalaban. Kaya gamit ang burst step ay bigla na lamang naglaho si Arthur sa harap ng kalaban at napunta kaagad dito sa likod habang nag-aapaw ang nagiyelong kamay ng ating bida. Kaya nang na-realize ng kalaban na nasa likod na pala si Arthur ay kaagad siyang umarangkada subalit mabilis na hawakan ng ating bida ang kanyang kamay at kumalat kaagad sa buong braso nito ang nagyayelong kapangyarihan ni Arthur. Umatras kaagad ang ating bida upang hindi siya maabot ng atake ng kalaban. Ngunit makikita nating pinutol pala ng kalaban ng kanyang sariling braso upang hindi tuluyang kumalat ang yelo sa kanyang katawan. Samantalang si Arthur ay naninilipit lang naman sa sakit dahil ang palad niya ay nagkaroon pala ng mga bilog-bilog, mga bubbles dahil sa toxic poison na bumalot sa katawan ng kalaban nung nahawakan niya ang braso nito. Kaya hindi napigilan ni Arthur na sunugin na lamang ang kamay niya para maselyuhan ang sugat na tinamo niya. Napa-how dare you lang naman ang kalaban habang ang kaliwang kamay ni Arthur ay natusta lang naman at pagbabayarin daw niya si Arthur dahil pinilit daw ang isang binibini na pahiyain ng ganito. Napahawak sa mukha ang kalaban na napasabing isa siyang Vretra kaya puputulin daw niya ang dila ni Arthur, pakakainin niya ito sa pamamagitan ng tubo hanggang sa isiping sana'y namatay na lamang at tutunawin daw niya ang mga paa nito at itago upang gawing tropeyo. Napangiti na lamang si Arthur kahit nahihirapan na napasabing, oh, kailangan mo munang maging at least isang sight para isiping
kaya mo yung gawin sa akin. Na para bang sinabi niya ito para malaman niya kung isa bang site o retainer ang kaharap niya ngayon. Biglang nandilat ang mga mata ng kalaban nang narinig ang site na napasabing buburahin daw niya mapagmataas na babaeng yon sa mukha ng alakraya at aagawin niya ang pwesto nito. At nagpalabas pa siya ng mga hinaing na dahil daw sa sinasamba ang babaeng yun sa kanyang mga tauhan, aakalain na kaagad nito na mas maganda daw ito kaysa sa kanya. Kaya ipapakita daw niya kung gaano ka-degrading ang maging isang retainer ng babaeng yon. Kung kaya't hindi makapaniwala si Arthur habang dinedepensahan ng sarili na isa lang palang retainer ang kalaban niya ngayon at ganito nakalakas. Never pa siyang nakaranas ng ganito kababa na mana reserves kahit nga mga runes ni Sylvia ay unti-unti nang nabubura. Hindi niya ito kaya kung patatagalin niya pa at saka ang mga external na atake ay hindi naman gumagana kaya kailangan niya talagang muling gamitin ng burst step. Habang ang kalaban ay dahan-dahan nang lumalapit sa puno since bumabalik ang lakas niya kapag nakahawak siya ng puno. Subalit bigla na lamang nag-burst step si Arthur habang sumisiklab ang dark pitch purple na lightning kaya gulat na lamang siya nang nakita niyang nasa harap na ang ating bida. Maluha-luha ang kalaban nang nakita ang lumalagitik na kidlat ni Arthur sa kamay. Ngunit parang anino ang ating bida mga lods na biglang naglaho sa harapan at napunta lang naman kaagad sa likod ng kamay nito upang hawakan ng Dawn's Ballad sabay release ng napakalakas na kuryente na para bang 1,000,000 voltahe ang pinakawalan ni Arthur na sumiklab ng sobrang lakas sa buong kagubatan kaya walang tigil sa pagsisigawan ng kalaban habang si Arthur ay nakikiusap na sana mamatay na yung kalaban niya. Humupa ang kuryenteng pinakawalan ni Arthur, pati na rin ang toxic na hamog ay nabura sa paligid. Subalit bigla na lamang napalingon kay Arthur ang kalaban at nandidilat pa mga mata nito habang umuusok ang bibig at bigla siyang tinangay ng baging papalayo kaya dali-daling pinatigas ng ating bida ang baging upang maputol. Nanginig ang buong katawan ni Arthur na naparealize na hindi na lang sana niya ginamit ang burst step kanina. Nahihirapan tuloy siyang maigalaw ang katawan niya, ngunit wala naman kasi siyang ibang choice. Nakita ni Arthur na parang nabubuang na yung kalaban dahil random na inaatake ang paligid kahit sobrang layo lang niya. Biglang dumating si Sylvie na napasabing, Arthur, ibato mo yung babaeng yan sa akin. Kaya kahit nahihirapan, pinilit ni Arthur na bumuo ng ipo-ipo sa kamay at ibinato niya ito sa kalaban upang tumalsik papunta sa itaas para kay Sylvie. Parang manika lang na sinalo ni Sylvie ang kalaban na na-realize na wala na pala sa katinuan ng babaeng to. Habang si Arthur naman ay gumagawa ng massive ice magic sa ibaba at halos inubos niya na ang kanyang mana reserves para lang sa spell na to. Makagawa lang ng isang napakatalas na yelo at napasabing ihulog mo siya dito, Sylvie. Kaya si Sylvie napasabi na lamang anong ihulog. Mas malala pa sa paghulog ang gagawin ko sa kanya. Kung saan inihagis lang naman ni Sylvie ang kalaban papunta sa napakatalas na yelo sa ibaba. Kaya sa sobrang lakas ng paghagis ni Sylvie, nagkaroon lang naman ng napakalakas na pagsabog to the point na tumalsik si Arthur sa lakas ng impact at nabasag pa yung yelong nilikha niya at siya naman ay bumangga sa puno ng kahoy. Tuluyang nanghina ang ating bida kaya kaagad bumaba si Sylvie at napaluwang tinawag na papa si Arthur. Kaya sinabi ng ating bida na akala ko ba nabababaan ka sa sarili mo kapag tinawag mo akong papa. Since isang angasura si Sylvie at si Arthur ay isang tao at mukhang isa yan sa naging training ni Sylvie sa Apiutos ang paglagay sa kanyang sarili sa itaas towards sa mga tao. Habang ang retainer na kalaban ay bumaon lang naman ng buong katawan sa napakatalas na yelo at nagsanhi pala ng malaking butas sa lupa ang paghagis ni Sylvie kanina kaya pala sumabog at ngayon still standing pa rin ang huling dulo ng yelo na bumaon sa katawan ng retainer na parang tropeo. At dito lang nagtatapos ang chapter nito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!